Ginapadangat nato ang atong pagdayig ngadto sa Dios sa kaygayunan nga iyang gihatag sa matag usa ka nato sa pagpaminaw sa iyang mga balaang pulong aron sa atong pagtubo nga espirituhanon mga kapaglaom. Amen. Amen for that kapaglaom na death. Mayong gabi kaninyong tanan mga kapaglaom. Dako atong kalipay nga ang Dios sa walay puas. Nagaatiman ka nato, nagapatubo ka nato, ug nagagiya ka nato sa atong Kristohanon nga pagpanaw. Yes, kapaglaom Joy, og anian nakita sa atong ika-23 nga gabi niining atong series sa Hope of All Ages. Og ato gayud nga gipasalamatan ng Dios nga siya nagagamit sa iyang mga sulugoon og usab sa iyang mga magbubuhat aron sa pagpahat ngadto kanato sa iyang mga pulong nga gusto niyang ipaabot kanato mga kapaglaom. Amen. Amen for that. Kagabi mga kapaglaom atong giisgutan ang maanindot kaayo nga suhito mahitungod sa atong pagtubo dinha sa Ginoo kauban sa mga miyembro sa panimalay sa Dios. Yes, og karon na usab nga gabi mga kapaglaom atong pagatun-an ang importante kaayo nga suhito. Mahitungod kini sa mga ilhanan o mga pamaagi sa atong pagpakita sa atong gugma sa Dios. Kauban nato si Brother Evan Villaruben, ang atong legal, HR and PGTS director dinhi sa Central Philippine Union Conference. Yes, amo na usab kamo nga ginaawhag sa pagpahatning atong programa karon nga gabi ngadto sa inyong mga higala, mga kaparyentehan ug mga kasilinganan aron sila man usab mga kapaglaom makabaton sa kalipay sa pagpaminaw sa mga saad ug paglaom gikan sa atong buhi nga Dios. Kami mga kapaglaom nagaampong ang balang espiritu magatandog ug magaandam sa atong tag sa kakasing-kasing alang sa pagpugas niya sa iyang mga pulong dinhi sa matag usa kanato. Yes, malipayong pagpaminaw ug maayong gabi. Are you in search of an indisputable understanding of the truths penned in the Bible's sacred pages? Feast with us on God's abundant spiritual provisions on this series of nightly presentations, Hope of All Ages. Mayong gabi mga igsoon. Nasab kita sa isa sa usa ka higayon nga kita magapadayon sa pagpaminaw sa ato ang series Hope of All Ages.
live from Central Philippine Union Conference. Kini usab live sa ato ang Facebook, sa ato ang YouTube ug sa ato ang GSAT Channel 37. Gabi mga igsuon, ang topiko nga gihisgutan ni Pastor Quinto mahitungod sa fellowship. Ya kining gitituluhan og What a Fellowship, What a Joy Divine. Atong nahibalaan gabi mga igsuon og unsa ka importante ang fellowship sa matag usa kanato. Bisan sa mga panahon nga wala kita nagatapok sa atong simbahan, apan nangita gyud kita mga igsuon og ideya unsaon nato pag fellowship. Naatay fellowship online, naasad tay mga care groups, limited lang kaayo. Aron lang gyud mga igsuon magpadayon kita sa atong kadasig, magpadayon kita sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Karong gabi mga igsuon, ang atong topiko nga pagahisgutan mao kini ang Imagine the World Without Love. Sige ko og pangita og igsak Visayan word aning imagine mga igsuon, pero wa jud koy mahuna-hunaan nga insakto tumpak jud sa atong title. More sa nga ing-ani na lang, imagine na ang kalibutan og walay gugma. Imagine the world without love. Ang ato ang memory text mga igsuon makita kini sa John 14 verse 15. The Bible says, "If you love me, keep my commandments." Biblia mga igsuon nagaingon, "Ug ikaw nahigugma kanako, tumana ang akong mga kasuguan." Magampo ta. Amahan nga balaan niining kagabhion o Dios. Ania na usab kami nagapadayon sa pagtipik-tipik sa imong pulong. Amo ikaw gihangyo o Dios, nga imo kaming giyahan sa imong balaang espiritu. And cover me with the blood of Jesus Christ, so that your love will be magnified and your death on the cross will be centered in our heart. And we trust you that all of the things on earth, the futures and the past, is within your plans. In Jesus' name, amen. If you love me, keep my commandments. Unsa magyoy pulong gugma mga igsoon? Unsa magyoy meaning aning pulong nga gugma? Ngita ko og meaning mga igsoon diri sa internet. And I have this 5 list nga meaning sa pulong gugma mga igsoon. Una, ingon diri, love is pure. Love is painful. And also love is sweet. Love is dreadful all at once. Mga igsoon, ang gugma putli, ang gugma sakit or kasakit, ang gugma tamis, gibandol ni sa mga igsuon kanang tanan. Usa na siya sa meaning sa gugma. Number 2 mga igsuon, ingon diri, love is a basic necessity in everyone's life. It is a necessity. Kinahanglanon gayud sa matag kinabuhi. Number 3, love is a variety of feelings, emotions, and attitude. Then it says here, number 4, love is more of a feeling that a person feels for another person. This is a feeling from person to another person. And I like this number 5, a definition of love here. It is a bond that people share. Mao kini ang nagbugkos sa mga katawhan. It is a bond that people share. Well, this list is not exclusive and of course not conclusive, because all of us, as a matter of fact, kitang tanan mga igsuon, aduna kitay kaugalingong definition of love. Now mga igsuon, atong huna-hunaon, based on that definition, I would like to go back to the title. Please, close your eyes.
and imagine what would be the world without love. Unsa kaha ang atong kalibutan mga igsuon ug wala ang gugma. Pangutan na imong kaugalingon, unsa ang kinabuhi nato ug walay gugma. What is home without love? What is our community without love? What is the world without love? Ug maghiskot ganita og gugma mga igsuon makahuna-huna dayon ta og mga salida, di ba? Mga teleserye baka bahin sa gugma. Daghan og mga salida bahin sa gugma nga ato gayud hatagan og panahon sa paglantaw. Tingali mga igsuon, ikaw nga naminaw karon, hilig kayo ka musubay og mga teleserye bahin sa gugma. Usahay ang magtan-aw makahilak, usahay sad maguol, usahay sad malipay. Tungod kay ato gayong i-internalize pag-ayo ug unsay tumong ug unsay buot pasabot sa maong mga salida mga igsuon. Busa atong hisgutan kadali ang salida nga I know nga nakabalo mo ani mga igsuon. This is very famous in the world of movies. Ang salida nga Titanic. Unsay nahitabo sa maong salida mga igsuon? Didto sa maong salida mga igsuon, there is a showing of great love displayed by a man named Jack. Di ba? Ilado kayo si Jack mga igsuon sa maong salida. Sa dihang nalunod na ang Titanic, wala gayod niya biyae si Rose. Ug kita pa lang kato mga igsuon ug ikaw pa lang kato unsa kay atong buhaton. Tingali mo ingon sadta nga bahala ka diha Rose. Maniguro ko sa akong kaugalingon. Apan tingali og nahigugma gyud ta sa baong babayi mo ingon sadta nga di gyud nato siya biyaan. Andam sadta nga ihatag ang atong kaugalingon sama sa gibuhat ni Jack. You know, when Titanic sank, Jack did not leave Rose. He has all the opportunity to save himself. But instead, he offered his life to save the love of his life. Tingali mga igsuon, ikaw, ako, ug ang kinsa pa nga nananaw sa maong salida, gipahilak ani nga salida, tungod sa kadako sa gugma nga gipakita ni Jack ngadto kang Rose. Imagine, Jack offered his life just to save Rose, the love of his life. Gugma mga igsuon. Siguro, og si Jack, wala niya gi-offer ang iyahang kinabuhi, wala usab ang salida nga Titanic. Siguro, og wala niya giunungan si Rose, lahi ang istorya nga mahitabo sa maong salida. Apan tungod sa gugma, daghan mga igsuon ang nag-idolize. Ang mga babae mo ingon na sila, akong gusto nga mauyab or mabana katong parehas ni Jack. Nga sa panahon sa kalisod, dili gyud kabiyaan. Andam ihatag ang iyang kinabuhi alang sa iyang hinigugma. What a great story of love, brethren. Now, I would like to tell you another one story. This is a true story of love. Na usa ka babae mga igsuon nga turista miadto siya sa India. Ang iyang ngalan mao si Charlotte von Scheven. Samtang nagsuroy-suroy siya sa maong lugar, nibisita siya sa usa ka artist. Ang artist bitaw nga i-drawing ang imuhang nawong. Suroy sa didto mga igsuon, kay gusto niya nga ipadrawing ang iyahang nawong. Ang ngalan usab sa maong artist mao si P.K. Mahanandia. Sa diretso nga pagkasulti mga igsuon sa dihang nagkita sila, nagkahigugmaay sila dayon. Munang usahay makaingon sadta nga tinuod siguro ning ginaingon nila nga love at first sight. Sa dali nga istorya mga igsuon, nagpakasal sila dito sa India sa usa lamang ka tribal tradition. Walay mga dokumento, usa lamang ka tradisyon sa tribes mga igsuon. Gikasal sila.
Unya, pipila ka mga adlaw ni uli si Charlotte sa Sweden. Sa kapobre ni Piki, mga igsuon, wala dayon siya nakaapas sa iyahang hinigugma dito sa Sweden. Apan sa kadako sa iyahang gugma kang Charlotte, iyang gibaligya ang tanan niyang mga kabtangan, unya iyang gipalit og bike. Mga igsuon, mutuo og sa dili, nagbike si Piki from India to Sweden. Daghang lugar iyang naagian, mga igsoon. Niagi siya sa Afghanistan, niagi siya sa Iran, niagi siya sa Turkey, Pakistan, dayon sa Europe. You know, his journey started on January 22, 1977. And he would cycle for around 70 kilometers every day just to see the love of his life. He finally reached Europe on May 20th. You know, brethren, in more than 4 months, and cycling for 70 kilometers a day, it is not easy. But he does it for love. Dili lalim ang iyang mga kaagi, mga igsuon, na ay panahon nga wala siya makaon, kay lagi wala siya kwarta. Apan tungod sa iyang talento, makakaon rasab siya, mga igsuon. Sa mga lugar nga iyang mahapitan, mu-offer siya sa iyang serbisyo, sa iyang talent sa pagdrawing, aron lang nga matagaan siya og pagkaon. Ingon sab siya, mga igsuon, nga sa kadto nga mga panahon, murag wala pa kaayo mga abusado sa dalan, daghan og naghatag sa iyaha og pagkaon. Apan huna-huna ang mga igsuon, 4 months cycling for 70 kilometers a day is not easy. Busa ni ingon siya, mga igsuon, sa dihang gi-interview siya, ingon siya, I did what I had to. I had no money, but I had to meet her. I was cycling for love, but never loved cycling. Mga igsuon, ingon siya, nagbike ko para sa akong gugma. Apan wala jud ko nahigugma aning pagbike. Ug naa pa ni say kwarta, mga igsuon, I tell you, ingon siya, I never loved cycling. Dili ni siya magbike, mga igsuon, oy kay wa gud siya nahigugma aning pagbike. But because of his love, kay wala sad siya kwarta, he was able to make the impossible. Cycling 70 kilometers a day for 4 months is not easy. But because of his love to his wife, he made it just to meet her. Dili lalim, mga igsoon. Apan adunay isa ka gugma nga akong angay hisgutan karon. Gusto nako mahibuluan natong tanan nga adunay usa ka gugma nga pinakabantugang gugma sa tanan, ang gugma nga dili kahitupngan. Walay lain kundili ang gugma sa Dios alang sa iyahang mga katawhan. Ang Biblia, mga igsoon, nag-ingon sa Juan 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon og kinabuhing dayon. This is the greatest love of all. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mga igsuon, wala siya nagpakamatay tungod lamang sa usa ka tawo. Wala siya nagpakamatay tungod lamang sa usa ka lalaki. Wala siya nagpakamatay tungod lamang sa usa ka babayi, kundili nagpakamatay siya tungod lamang sa tanan nato nga mga katawhan, sa tanan nato nga iyahang mga anak. Roma 5:8, mga igsuon, nag-ingon diha, apan ang Dios nagpadayag sa iyang gugma alang kanato, pinaagi niini nga bisan makasasala pa kita, ang Dios nagpakamatay alang kanato.
Tungod sa atong mga sala, mga igsuon, si Kristo nagpakamatay. Tungod sa gugma alang sa Dios kanato, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Nagpakamatay sa kamatayon nga para unta sa matag usa kanato. Sa kamatayon nga para unta sa imo ug sa ako, mga igsuon. Ing ana kadako ang gugma sa Dios alang sa iyang mga katawhan, alang kanimo ug alang kanako. What a great love. Again, we will go back to the question. What is love? What is love? Well, the Bible defines love as dying for the person you love. Dying for the sins of His people. And dying for us so we can have salvation. Tungod sa kamatayon sa Ginoo, mga igsuon, dito sa Kalbaryo sa krus, ang atong sala nga ang bayad kamatayon iyahang gipulihan. Ug tungod sa iyang kamatayon, mga igsuon, kitang tanan nakabaton sa kaluwasan. And that is the perfect love that Christ gave to humanity. The next question is, sunod nga pangutan ng mga igsuon, kay gihigugma man kita sa Dios, are we also ought to love God in return? Kinahanglan ba usab nga ato siyang higugmaon? Well, sa Marcos 12:30, mga igsuon, nag-ingon diha, kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo sa imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan o sa tibuok mong kusog. Mark is very clear, brethren, that we should also love the Lord with all our hearts, with all our soul, and with all our minds, and with all our strength. It is very clear. Because God loves us, we should also love God in return. Karon mga igsuon, kay giingnan man ta nga atong higugmaon ang Dios sa unsang paagi nga makita sa atong pagkatawo ang atong paghigugma kaniya. Unsang nga mga paagi, mga igsuon. The Bible says we should love the Lord. But how can we show it to the world? How can we show it to God? And how can we know to ourselves that we also love the Lord? Balik ta sa ato ang bersikulo nga sa ato ang Bible text, mga igsoon. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. John 14:15, mga igsoon. It is a command. Wala siya diha ni ingon, mga igsuon, nga higugma ako ninyo aron usab nga higugmaon tamo. Kundili ingon siya na kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. 2 Juan 1:6, mga igsuon, nag-ingon usab ang Biblia, kining paghigugma nga akong gipasabot mao kini. Tumano nato ang mga sugo sa Dios. Sumala sa nasayra ninyo sukad pa sa sinugdan. Ang sugo mao nga magkinabuhi kamong tanan diha sa gugma. Klaro kayo, mga igsuon, ang giingon sa Biblia nga ang gugma nga gipasabot sa Dios mao nga magkinabuhi kitang tanan diha sa gugma. Mao ni ang sugo, mga igsuon, nga angay natong tumanon. That we should love the Lord with all our strength. And for that, we should love Him by keeping His commandments.
Now, I would like to give you some reasons why we should keep His commandments. Unsay mga pipila ka mga rason mga igsuon nganong ato gayong tumanon, sundon ang iyahang mga kasuguan. Una, the Ten Commandments is an indispensable guide for people. Remember, it is indispensable. Importante gayud nga giya kini sa iyahang mga katawhan. It is a guide to people because in Romans 7:12 mga igsuon nag-ingon diha, ang balaod, balaan, ug ang kasuguan, balaan, matarong, ug maayo. Maong nihimo kini nga giya mga igsuon sa iyang mga katawhan tungod kay kini nga mga balaod, balaan. Tungod kini nga kasuguan, balaan. Ug tungod kini matarong, ug tungod kini nga balaod, usab, maayo. Si Charles Spurgeon mga igsoon, usa kini siya sa great Baptist preacher sa 1800, nag-declare siya, nag-ingon siya mga igsoon. The law of God is divine law. Holy, heavenly, perfect. There is not a commandment too many. There is not one too few. But it is so incomparable that its perfection is proof of its divinity. Its perfection, brethren, is proof of its divinity. Ug atong tan-aw ning kasuguan mga igsuon, the Ten Commandments for that matter, we can really say that it is written perfectly as a guide to His people. Wa tay makitang sayop mga igsuon. Tungod kay ang tanang nakabutang diha sa Ten Commandments mga igsuon, para lang gyud sa kayuhan sa tanan niyang mga katawhan. Its perfection is proof of its divinity. Si John Wesley, mga igsuon, usa sa mga founders sa Methodist Church, also wrote this about enduring nature of the law. Ingon siya mga igsuon, the moral law contained in the Ten Commandments, Christ did not take away. Every part of this law must remain in force upon all mankind and in all ages. Mga igsuon, ingon siya, si Kristo wala nagkuha sa maong balaod. Every part, tanang parties sa maong balaod, mga igsuon, must remain in force upon all mankind. Wala gipili mga igsuon nga kining balaura para lang ni sa mga Hudiyo, kining balaura para lang sa Pilipino, kining balaura para lang ni sa mga Amerikano, no. It should be in force upon all mankind and in all ages. Meaning mga igsuon kining balaod should be in force and shall remain in force upon all mankind and in all ages. Sa tanang panahon mga igsuon. Dili ta kaingon nga ang balaod para lang ni sa Old Testament, ang balaod para lang ni sa New Testament, but it should be in force in all ages. Si Billy Graham mga igsuon, usa kini sa most respected evangelist. Na nangutana sa iya mga igsuon samtang didto siya sa Kansas City. Ang iyang tubag sa maong pangutana mga igsuon, ingon siya, have you ever actually studied the Ten Commandments thoughtfully and carefully? If you do, you might be surprised how relevant and up-to-date they are, even if you don't agree with some of them. Take note of the word. You might be surprised how relevant and up-to-date, mga igsoon. Wala gyud ni siya na luma mga igsuon, wala ni siya na kanang tawag nilang wala nay pulos,
wala siya na extinct, wala siya na kanang di na applicable. It is still relevant and up to date. Bisan pa og dili ta mo agree sa uban ni ani mga igsoon. Number 2, it is a guide to happy life. Nganong giya man kining 10 Commandments, following of the 10 Commandments sa malipayon nga pagkinabuhi mga igsoon. The 10 Commandments show us the boundaries that enable healthy relationships to grow. It is our relationship with God and with each other. This is why God appeals so passionately through Isaiah. Sa Isaiah 48 mga igsoon, versikulo 18, nag-ingon siya diha, "Oh, that you had heeded my commandments, then your peace would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea." Sa katong mga nagtuman sa iyahang mga balaod mga igsoon, aduna kitay peace of mind. Sa kanta nga nagaingon, "When peace like a river." And our righteousness shall be like the waves of the sea. That is why if we obey the 10 Commandments, there is no reason for us not to be happy. Jesus pointed to obedience as the way to real joy. Juan 15 mga igsoon, versikulo 10, hantod sa 11, nag-ingon diha, "Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma." Versikulo 11, magaigsoon, ingon siya, "Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay." Jesus told us that if we will obey His commandments, we will have a perfect joy. Hingpit nga kalipay mga igsuon. The Bible presents the 10 Commandments as an unchangeable. Di gyud kini mausab mga igsuon. Indispensable. Dili pwede nga wala ning 10 Commandments mga igsuon. Perfect guide to happy living. Human experience testifies to its enduring validity. Saon na lang ka mga igsuon ug walay gugma. Unsaon na lang ka mga igsuon ug walay balaod. Nga ang usa pwede ra nga mupatay sa iyang isig katawo. Nga ang usa pwede ra nga mangawat sa butang sa iyang isig katawo. The world would be chaos. The world would be in chaos. Human experience testifies to its enduring validity. Kitang tanan mga igsuon, ang atong binuhatan sa matag adlaw bisan wala siguro ta nakabalo, but we are validating the importance of the 10 Commandments. Jesus and many others declared that the road to happiness is paved with loving obedience to God's commandments, for they are God's basic principle for living a happy life. Basic nga prinsipyo sa Ginoo mga igsuon, atong tumanon ang iyahang kasuguan for living a happy life. Then mga igsoon, ikatulo nga rason nganong kinahanglan atong tumanon ang mga kasuguan. Laws were not given for us to earn our salvation. Kining mga balaod mga igsuon, wala ni gihatag sa Ginoo para nga makabaton kita og kaluwasan. You know, some people view Christianity as this. Ingon sila, God has rules, and if I follow the rules, God will love me and save me. Which is not correct mga igsoon. Nga ang Ginoo kuno adunay mga kasuguan. Unya og atong tumanon ang iyang kasuguan, iya tang higugmaon. Unya iya hatang luwason. Very not correct statement mga igsoon.
That's not what happened in the story of Exodus, mga igsoon. The Israelites were an oppressed people during that time. And God said, I hear you cry. I will save you because I love you. And when you are saved, free and forgiven, I'm going to give you a new way to live. New way to live, mga igsoon. Wala siya nag-ingon diha nga, tumana sa nininyo, kay aron nga luwason tamo. Tumana sa nininyo akong mga kasuguan, aron pagawson tamo diha sa inyuhang nabutangan. But because God heard their cry, He saved them. And after He saved them, He said, I am going to give you a new way to live. Salvation is not a reward for obedience, but rather, salvation is the reason for obedience. Jesus does not say, if you obey my commandments, I will love you. Instead, He first washed the feet of the disciples and then say to them, if you love me, keep my commandments. Ang atong mga binuhatan, mga igsuon, ang atong pagkabuutan, ang atong pagtuman sa balaod, ang atoang pagtuman sa kasuguan, all of our doing is only because of what He has done first for us. Remember, He died on that cross because He loves you, because He loves me. Kaupat, mga igsuon, nga rason nganong kinahanglan or nganong magtuman ta sa kasuguan. It is because they are still relevant today. Naay mga tao, mga igsuon, nag-ingon nga dili na kinahanglan ang balaod karong panahon na. Ang balaod applicable lang na siya sa Old Testament. Ang balaod para lang na siya sa mga Hudiyo. Ang balaod didto lang na siya sa panahon nga before namatay si Kristo dito sa cross. Naasay nag-ingon nga applicable pa ang balaod apan siyam na lang. Ingon sila nga ang mga kasuguan pwede pa na karon, applicable pa na ron, pero siyam na lang walay labot ang ikaupat, mga igsuon. Sa ganitong ikaupat, ang ikaupat nga kasuguan nag-ingon diha, remember, hinumdumi ang adlawng igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Apan ang Biblia, mga igsuon, nagpamatuod nga ang pagbantay sa adlawng igpapahulay, apil gihapon siya sa kasuguan. Lucas 14:16, mga igsuon, Jesus Christ goes to church on Sabbath. Mark 2:28, it says there, Jesus is also the Lord of the Sabbath. That is why by keeping this day, we are declaring that Jesus is our Lord. It is our way to honor and worship Him. Anong musimba man ta og laing adlaw, nga ang atong Ginoo is also Lord of the Sabbath. That is why Sabbath is still relevant until and up until this day. Marcos 2:27, mga igsoon, nag-ingon diha, the Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Mintras buhi pa ta, mga igsoon, musimba ta sa adlawng igpapahulay. Tungod kay ang adlawng igpapahulay gibuhat para sa tao. Dili ang tao para sa adlawng igpapahulay. We are physical creatures and we often find ourselves tired or weary from the challenges of life. The Sabbath was created to give us rest. You know, it gives us opportunity to recharge so that we can function correctly in other 6 days of the week. It is how the Creator designed Sabbath, and it is how the Creator made us. It is a wonderful gift from God that we should rejoice at the wisdom that He has created this day during the creation. Importantly,
you can only understand how great this gift is by keeping it. Og naatay mga gasa nga nadawat mga igsoon. Ato lang yung matagaan ug sakto nga understanding ug kanang gasa nga gihatag kanato ato kanang pagatipigan. The same as the Sabbath. We can only understand the great gift given by God, the seventh day, by keeping it. Ang Hebrehanon 4:9 mga igsoon nagpamatuod nga ang kasuguan, ang adlong igpapahulay arang sa katawhan nagpabilin ra gihapon. Bersikulo 9 mga igsoon nag-ingon diha, busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gihatag alang sa mga tawo sa Dios. Bersikulo 10 nag-ingon, kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat maingon sa pagundang sa Dios sa iyahang pagpamuhat. It is a proof, brethren, that Sabbath is still very applicable up to this day. Bersikulo 11 nag-ingon diha, busa kinahanglan panlimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. The Bible warns us that if we will not keep the commandments, we should or kita mga igsuon mamatay. Dili ako nag-ingon mga igsuon. Bersikulo 11 mga igsuon sa Hebrehanon 4 klaro. Walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. Masupilon kanang wala taga tuman ug unsay gisugo kanato. Og labing klaro sa tanan mga igsuon mao ang giingon ni Kristo mahitungod sa kasuguan diha sa Mateo 5:17 og 19 hanto 19. Ingon sa diha, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. O sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa lang kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Ingon diha mga igsoon, klaro kayo nga wala siya ni anhi aron sa pagbungkag apan sa pagtuman. Samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay makulang sa kasuguan mga igsoon bisan isa ka kudlit, bisan isa ka tulpok hangtod ang tanan matuman. But pasabot mga igsuon nga kining 10 commandments, di gyud ni nato pwede kuhaan og isa. Dili nato pwede nga kuhaon ang ikaupat. Because the Bible says, I have not come to break or to make the law in existence. But ingon siya, I have come to fulfill them. Mga igsuon ko, mga kapaglaom, balikon ko ang sentro sa atong pagtuon. If you love me, keep my commandments. Wala siya nag-ingon mga igsuon nga keep my commandments so I will love you. Therefore, it is our love to God that produces obedience to His commandments. Busa klaro mga igsuon nga og wala ganita na higugma sa Ginoo mga igsuon, lisod gyud kaayo ang pagtuman sa iyang kasuguan. But if we love Him, it will directly produce obedience to His commandments. Our actions is just spontaneous. Magapadayon lang mga igsuon sa pagsubay sa maong kasuguan. The 10 Commandments are not laws that gives us freedom, but for free people to stay free. Dili di ini mga igsuon
nga og mutuman ta sa maong balaod naatay freedom, naatay kagawasan. Kundili para ni nga kita nga mga tao nga naay kagawasan na magapadayon nga mag-enjoy sa maong kagawasan. Very practical mga igsoon. Ang balaod nag-ingon nga ayaw pagpatay. Unya kay ni patay man ka, you will not continue to enjoy your freedom. You will go to jail. Imong bayran ang imuhang sala mga igsoon. Ang balaod nag-ingon nga ayaw pagpangawat. Unya kay nangawat man ka, dili naka-free mga igsoon. Because the 10 Commandments are laws that does not give us freedom, but for free people to stay free. Now, brethren, if you can imagine the world without love, you have picture in your mind now. Unsa kaha ang kalibutan ug walay gugma. Unsa kaha ang atong panimalay ug walay gugma. Ang atong komunidad mga igsoon unsa kaha ug walay gugma. But I would like to ask you this also. Try to imagine the world without law. Try to imagine your house without following these commandments. Try to imagine your community if people around you are not following laws. You will surely say, if the world is without love and without law, we should not be here. Because this world is in chaos. And we are not designed for that. God did not make us to live in the world of chaos. Ang Ginoo mga igsuon, naghandom nga ang matag usa kanato nga nahigugma sa Dios ug nagtuman sa iyang sugo, madala niya didto sa langit nga puloy-an nga ang kalipay wala na gayoy katapusan. Ang Dios magapanalangin kanato, magampo ta igsoon. Father in heaven, we come to you this evening once again. We thank you for your love. We thank you for Jesus who died in the cross. And we thank you for your laws, for your commandments that guides us for happy living. We thank you, the Lord, for giving us this salvation through the death of your Son, in Jesus Christ. Amen. By the way, mga igsoon, dili na to kalimtan ang atong series Wala Pa Mahuman, ugma sa gabi. Ang topiko mga igsoon nga pagadalon sa ato ang Union Treasurer si Sir Genito Soniega mahitungod sa topic nga nagaingon, is God fair? Kita na punta usab ugma mga igsuon sa maong series Hope of All Ages. Mayong gabi. Amen! Dalaygon ng Dios mga kapaglaom sa mensahe nga atong napaminawan ni ini nga kagabion. Yes, sinaot ang Dios magpanalangin sa matag pulong aron kini atong makinabuhian. Yes, kapaglaom Joy, amen for that. Ug mga kapaglaom sa atong paglingi sa atong palibot, atong makita ang mga panghitabo nga makasusubo gayud kaayo. Yes, that's your kapaglaom na death. Aduna ba'y mga inhustisya nga atong makita o mabatian mga kapaglaom ug nakapangutana ka na ba kung ang Dios nagpakabana ba niining tanan? Aduna ba kini katapusan mga kapaglaom? Amo na usab gikalipay ang pag-awhag sa matag usa kaninyo sa pag-uban kanamo sa atong pagtuki kung unsa ang tubag niini nga mga pangutana ug mga adlaw kaauban nato si Brother Genetho Soniega, ang atong treasurer dinhi sa Central Philippine Union Conference. Yes, and again mga kapaglaom, you can watch this episode again and the previous ones dinhi sa atong nga Facebook page and sa tanan nga Facebook pages kung diin kini naka-cross-post nga program karon.
Ug alang sa inyong mga concerns, prayer request, or questions, mga kapaglaom, mamahimo ninyo kining mapadala sa atong hotline numbers nga inyong makita sa inyong mga screens. Yes, ug alang sa atong mga tigpaminaw sa radio, mao kini ang atong mga numero. Alang sa Globe and TM users, we have 0916-361-3777. Again, 0916-361-3777. Ug alang usab sa atong mga Smart and Took and Text subscribers, we have 0961-811-3777. Akong pag-ausbon, we have 0961-811-3777. Daghang salamat mga kapaglaom sa iyong mapadayunon nga pagpakig-uban kanamo. Let us keep our faith steadfast And our hope immovable here on Hope of All Ages.